Una sa ating balita, nilagdaan na ni Pangulong Aquino ang memorandum order na nagtatalaga kay dating Senador Panfilo Lacson bilang rehabilitation czar sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Yolanda. Base sa kautusan, magsisilbi si Lacson bilang Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery. Si Elena Luna ang ating tagapagbalita. Formal nang itinalaga ni Pangulong Aquino si dating Senador Panfilo Lacson bilang rehabilitation czar. Ayon kay PCOO Secretary Sunny Coloma, nilagdaan ng Pangulo ang appointment letter ni Lacson noong December 6. May cabinet rank ang posisyon ni Lacson bilang Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery. December 6 din inisyu ng Pangulo ang Memorandum Order No. 62 na nagdedetalye ng magiging mandato ni Lacson. As Presidential Assistant, Secretary Lacson shall, quote, act as the overall manager and coordinator of rehabilitation, recovery, and reconstruction efforts of government departments, agencies, and instrumentalities in the affected areas, including Samar, Leyte, Negros, Cebu, Bohol, Capiz, Aklan, Antique, Iloilo, and Palawan, where Typhoon Yolanda wrought widespread destruction, substantial damage, and death. Ni Lacson ang pagtatalaga kay Danilo Antonio bilang Undersecretary para tulungan si Lacson. Matapos manumpa sa pwesto, agad ding umupo sa cabinet meeting na ipinatawag ng Pangulo ang bagong kalihim. Agenda ng pagpupulong ng gabinete ang pagpapatuloy ng mga plano at pagdalatag ng mga programa para sa rehabilitasyon at reconstruction ng mga nasirang lugar ng bagyo. Kaya po ang gagawin ni Secretary Lacson ay patuloy na makikipag-ugnayan sa iba't ibang mga kagawaran at titignan kung paano pa higit ng mapapahusay at magiging mas epektibo yung mga naumpisahan na at yung mga ipinagpapatuloy pang mga programa. At pagkatapos dyan ay magsimula din ng mga inisyatiba tungkol sa iba pang programa na maaaring makatulong pa ng higit sa kabuuang rehabilitation program. Tiniyak ng palasyo na walang tigil ang pagtatrabaho ng mga ahensya ng pamahalaan para tugunan ang pangangailangan ng mga nasalanta ng bagyo. Ayon sa palasyo, bago pa man tumama ang bagyo, kumilos na ang pamahalaan. Agad ding sumaklolo ang gobyerno. On November 10, the President himself visited Tacloban City to make an initial assessment of the damage and to supervise relief operations. He returned on November 7 and stayed until November 19 to ensure the speedy delivery of relief goods to the most severely affected families. In view of these empirical facts, the President believes that those engaging in a media campaign and putting the blame on the national government are performing a disservice to the people. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.